Upang alamin ang kalagayan ng mga parte ng barko at ang posibleng epekto nito sa karagatan, tinawagan ko sa telepono ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nakabase sa La Union. Around 2 hectares yung na-damage na mga corals and mga bato. Okay na ho ba, sir, na muling mag-fishing ulit yung mga mangingisda po natin doon? Sa ngayon po ay hindi ho sila makapag-fishing doon sa 2 hektarya na naapektuhan ng pagkasabsab ng barko doon dahil may mga buhangin pa, black sand pa na natabon doon. Sa mga maliligo naman ho, anong epekto ito? Kung meron man? Hindi ho maganda para sa mga naliligo na maglalangoy pa sila sa mga areas na affected ng flood, kung meron mang flood doon, o kaya kung halimbawa meron mang mga dumi na nanggaling doon sa barko, ay hindi rin ho maganda para sa katawan natin yon. Tinawagan ko rin ang Philippine Coast Guard na siyang unang naglinis ng oil spill. Magkano inabot po at nagasta po ng pamahalaan dito sa clean-up na ito, sir? Kami, Coast Guard is concerned kasi, Erwin, ang ang expenditure namin dito pag-responde sa oil spill last year, nung dumaan nga yung Typhoon Juan, nasa 4.3 million ang ginastos ng Coast Guard, ang gobyerno natin. Then we also called in Harbor Star para i-siphon yung mga remaining bunker oil sa tanke nito. And ang expenditure nila nasa 6 million. So, kaya sa 10 million something na lahat ang nagastos namin. Mukhang milya-milya ata ang layo sa dimad ni Mayor. Kumusta na ang estado nito ngayon? Okay na yung karagatan ho dyan sa Pagudpod? Okay naman na, Erwin, but of course may mga traces pa kasi bunker fuel kasi yung ang nag-spill, At syempre, it will take time yung mga naapektuhan, lalo na yung mga seagrass at saka yung ibang corals, kung may corals man na contaminate, it will take time na maka-recover ito. Pero dahil sa barko ayaw pakawalan ni Mayor, pati sa customs natambak na rin ang responsibilidad sa buwis na babayaran. Kasama ang mga kawani ng Bureau of Customs, May 14, dakong alas 2 ng hapon, ikinasa ang pagbiyahe ng isang truck na naglalaman ng mga scrap metal. Bumiyahe ang grupo palabas na Pagudpod. Ang destinasyon sa bayan ng Purimao, Ilocos Norte. Para mabulsan ang scrap metal, dito raw titimbangin ang mga kargamento para malaman ang aktual na presyo. Matumasay namang nakalabas ng bayan ng Pagudpod ng truck. Pero pagdating sa bayan ng Pagudpod, isang nakasibilyan na nagpakilala lamang bilang PO1 Romano ang humarang sa mga kargamento. Sabi mo lang, Brad. Sabi mo lang. Dito, Brad. Ano gusto mo, sir? Hindi po, tatanong ko lang ko sana. Concern lang po ako dun sa Pagudpod. Sir, Brad, official na yan nyo. Bro, pakitigil mo yan, bro. Sir, sandali dito tayo, sir. Hindi nga, bro. Sir, una yung ginagawa mo, sir. Mali na yan. Alam ko po, mali. Concern lang po. Ngayon, babawalan mo yan. Mali ginagawa mo. Kapatay, nakahajak mo ito, sir. Hindi po hajak to. Hindi, sir. May baril ka. Nakasibilang ka. Sir, may tutok ko, sir. Hindi po hajak to. Tila naubusan ng paliwanag ang mamang pulis at agad na sumibat palis. Sinundan siya ng grupo at pagdating sa Burgos Checkpoint, doon nagkubli si PO1 Romano na isa palang pulis sa Pagudpod. Boss, hindi pa siya naka-uniforme, mga haron siya. Baka i-jacker to, sir. Hindi namin kilala, hindi naka-uniforme, mga haron eh. Pero hindi na lumabas pa ng lungga ang nagbibida-bidang operatiba. Maya-maya, may natanggap na tawag ang kasama nilang Customs Police. Nag-usap naman sila. Si Mayor ang kausap mo. Sige po. Oo. Sir kayo. Kung sino kanino ngayon, ano na dapat natin sabihin ngayon? Sa custom. Oo. Punta raw dito. Di ba alam siya kung kuhan? Ha? Punta raw dito. Nanindigan ng mga taga-Aoyang Marine Company at muli pumahak yung timbangan. Pagdating sa bayan ng Pasukin, may panibagong balakid.
Ito sir, yung kargamento namin, takbo namin. Kasi may Kapitolyo, Nalawag, Gobernador. Tapos kami na lang po magpapaiwan. May gusto sila itanong. Hindi, siya na lang ang kakausapin nyo. Asan po ba? Yung hepe namin yun. Valid ang order galing po sa District of Baparig. Ako po, instruction po ng commissioner yung akin, ng customs. Can we go now, Chief? Hindi lang maaari sir na napagbigyan naman ako kasi mayroon kasing text yung COP sa akin ng Sinong COP? si Dexter Corpus sir ng Pagudpud. Ano yun, Chief of Police? Opo. Ano to, hot pursuit? Sa desisyon ng Customs Collector, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay. Tama po nila di pulang pagaon. Subalit, pagdating sa bayan ng Bacara, muli silang hinarang. Sir, kanino ang order, sir? Pinatawag lang, sir. Kanino nga po, sir? Sir, sa hepe ng Pagudpod. Sino po? Yung po na... Saglit lang po. Sir, May tatawag. Pero tulad ng dati, tila naging bingi ang mga pulis. Dito na pumuntot ang dalawang mobile car. Ano yung eksena sa pelikula na tila may hinahabol ng mga kriminal. Naputol ang paglalakbay pagdating sa Lawag City Police Station. Yung manifest your interception, wala na akong magagawa. Maya-maya lamang dumating ang hepe ng Pagudpud Police. sir, kapitan po kaya ka sir? Oo, sandali. Nag-uusap kami. The court cannot intervene when it comes to taxation, my friend. No, you need your law. Pero tila mas matimbang ang batas ng Mayor Maha ng Pagudpud at tuluyan ang natigil ang pagbiyahe ng mga kargamento kahit legal ang hakbang na isinagawa ng grupo. Naka-custody po kasi sa pulis ko. May memorandum sa akin na bantayan ko muna itong mga truck. Tumakbo, hinabol ko. Sa pagkakataong yun, tumikse ng isang Alexander Lianyo. Kawani daw siya ng Bureau of Customs. Inusisa niya ang kasamang kolektor ng mga taga-Awyang Marine Company. Sa CIS ako. Ano ngayon? Oh, doon sa CIS ka. Out of the picture ka dito. Ano ka pag di-picture ko? Guidelines sila gaso. Ang authorized. Wala akong problema. Kay Commissioner galing ang order ko. Ako ang customs collector dito, hindi ikaw. Hindi ikaw ang collector dito. Collector ka ba dito? Ano bang latest na Hindi, anong collector ka ba? ikaw? Collector ka dito doon sa airport? Hindi, sakop ko yan. First port of entry yan. Nearest port of entry. Huwag kang makialam dito, liyan nyo. Sa paglipas ng mga oras, tila marami ng pumapel sa eksena. Pagsapit ng gabi, dumating ang tunay na kontra-raw. Sa layo ng Pagudpud, ako'y pasensya na po at ako'y nakarating na rito sa layo dahil sa itong mga bakal na galing sa Namiang 8 ay ito po'y katago. O sabihin kong pagnanakaw ang style na inilabas na wala akong order. Humarap na rin ang representante ng Awyang. Ang instruction po sa akin, sa Awyang, facilitate po ang claimant. I-facilitate po ang claimant kung sino man sila. Kaso po, wala pa ako natanggap ng official claim. Paano po namin magampanan yung aming trabaho? At paano po namin matugunan yung claim na yan? Marinding pinabulaanan ng Mayora ang pag-aangkin sa mga kargamento. I did not say na this belongs to Pagudpud. We had claims out of that. Okay? Please remember, I have claims and it is already filed in court. Now, if allow this get out, paano na yung claim namin? How would I say na 4-5 yung atin dyan sa Pagudpud? We cannot quantify it. Ang plano ng Mayora, ibalik sa Pagudpud ang mga kargamento. Bagay na hindi pinayagan ng mga taga-Awyang. Bago maghating gabi, isang desisyon ang nabuo. Pumayag sila na itong scrap, na scattered scrap, ipa-Monday na namin working hours at pupunta kami sa weighing scale, properly represented ng LGU, na yung sinasabi nating alleged owner, yung Awyang, at itong customs, at para matimbang na to once and for all. Dito na pansamantalang natapos ang mahabang diskusyon. Inilagak muna ang truck sa provincial office ng Lawag City.
Samantala, nitong Martes, sa pilitan raw kinuha ng mga pulis pagudpod ang natitirang 3 truck na scrap metal na nakaparada sa barangay Balawi. Dinala raw ang mga ito sa munisipyo. Tatawagan na namin itong si Mayora para tanungin tungkol dito sa problema, itong paniningil nila at dito sa Namyang 8, yung may-ari ng Namyang 8 tungkol dito sa nangyaring problema oil spill at pagkasira daw ng corals. Ang hindi kasi malinaw na malinaw sa amin kung saan nakuha ng local government unit yung figures na 30 million. Yung hinihingi ho ninyong danyos, ma'am, saan ho nakuha yung 30 million, Mayora? Bumagsak po yung cargo niya na magnetite iron. Okay. Yung po ang nakasira dun sa mga coral reef natin. At ang sinakop po niyan, nasurok na 2 kilometers. Opo. At yan po yung claim na sinasabi ng munisipyo dahil mula po noon, hindi na po nakapagpangisda ang ating mga mamamayan sa Barangay Balawi. Hindi na rin po sila nakapagtinda ng mga seaweed sapagkat yan po ay mga natabunan. Na hindi lang po yung seaweed, hindi lang coral, kundi yung pang iba pang ating marine life doon sa ilalim. At yung pong Balawi ay isa sa mga pinakamagandang diving site po ng Pagudpud. Naintindihan ko ho yun, ma'am, na meron ho kayong hinahabol. Pero ang katanungan ko po ngayon, ma'am, mukhang Mayora? Simple lamang naman ang punto. Hindi dapat pakialaman ang bagay na hindi sa'yo. Ang pananagutan niya ay yung robbery na yun na siya ang namuno. Robbery yun eh. Kapagkat hindi siya yun. Kanya, hindi kanya. Yung scrap metals, hindi siya may-ari doon sa scrap metals. Ang agawan sa milyong pisong scrap metal tila telenobelang di matapos-tapos. At dahil dito, patuloy kaming nakaantabay sa mga susunod pang kaganapan. Tutukan, 2 pulis Caloocan, bumibida sa tawaran, kapalit ng lisensya.